Hello pong muli mga katambay. Ito na naman po. Magbabalita na naman po o magkukomento na naman po sa inyo ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Bago po tayo mag-umpisa, ay magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat po, mga kababayan, saan man sulok po ng mundo tayo naroon. Maingatan po tayo sana ng may kapal. Ito po mga tambay, komentuhan po natin. Umpisahan na po natin ang ating kwentuhan o komento. Alam naman po natin ang ating politika ay talaga pong umiikot lang po. Magtatatlong taon na po, umiikot na po ang buong, alam po natin, ang buong bagong Pilipinas po ng bagong pamahalaan natin ay nakatutok po. 24 oras po yata nakatutok sa pamilya Duterte mga tambay. Nagsama-sama na po silang lahat. Di po ba? Ano po sabi ng ating Vice President? Ngayon po sa bagong Pilipinas, magkakasama na po. Gobyerno, mga kaliwang grupo, at kriminal daw, mga drug lord, mga smuggler daw po di umano, at mga oligarko, kasama daw po pati media, at maraming binuong enforcement sa social media mga tambay para po sa mga Duterte, sabi ng Vice President. Ito na po naman ang ating kukomentuhan mga tambay. Ano po ang ating kukomentuhan? Siyempre po, ito na po yata ang galit ng isang DOJ mga tambay. Di po ba? Nagkaroon po ng iringan ng Duterte, ang Vice President, sagutan sa sa mainstream media at kumalat po sa social media, di ba? Noong nakaraan po na sinasabi pong hindi fit ang isang DOJ secretary, di ba? Na doon sa kanyang ahensya na pinagtatrabahuan, hindi daw po nababagay doon. Ngayon po, eto na po, ang sagot po at ang gagawin pong trabaho ngayon ng DOJ ay tututukan naman po ngayon ang sinasabi pong war on drugs o pag-iimbestiga po ng EJK mga tambay. Ito po ang tututukan ngayon. Mukhang gagawin po yata ngayon ng DOJ Secretary. Mukhang ang gagawin po yata di umano ay gagawin na po rin yata na mukhang itetebes po at mukhang gagawin bantag din po yata ang dating Pangulong Duterte mga tambay. Mukhang ibabantag din. Gagawin din pong bantag style at tebes style ang dating Pangulong Duterte ng DOJ Secretary yata mga tambay. Pakinggan po natin ang pahayag po at komentuhan po natin mga tambay. Nagsimula na ang pagre-review ng Binong Task Force. Lagyan po natin ng sounds mga tambay. Lagyan natin ng sounds. Pasensya na po. Para mas malakas po nating marinig. Ayun. Sandali lang po. Nagsimula na ang pagre-review ng Binong Task Force ng Department of Justice sa mga kaso ng umano'y EJK noong panahon ng Administrasyong Duterte. Trabaho nito nakasuhan at panagutin umano ang mga posibleng sangkot at mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Sinisimulan na ng Department of Justice ang pagbuklat sa mga kaso ng umano'y extrajudicial killings noong drug on war ng Administrasyong Duterte. At para masigurong mabibigyan ng hustisya ang mga biktima, isang task force ang binuo ng DOJ para sa investigasyon. Sa bisa ng Department Order No. 778 na pinirmahan mismo ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, trabaho ng task force na kasuhan at panagutin ang mga may sala at posibleng sangkot sa EJK. Tutulong din ang task force sa investigasyon na ginagawa ngayon ng Kongreso. Ang bili naman ni Remulla sa task force, walang dapat santuhin sa investigasyon at lahat ay dapat makasuhan. Ang task force naman, bubuuin ng mga piskal mula sa National Prosecution Service, regional prosecutors at mga piskal mula mismo sa opisina ng Secretary of Justice. Maaari rin umanong tumulong ang National Bureau of Investigation dito. Sabi naman ng bagong upong Prosecutor General ng National Prosecution Office, walang partikular na kaso na tutuunan ng investigasyon. Posible pa nilang halungkatin lahat ng mga EJK cases nitong nakalipas sa 20 taon. Prescriptive period niyan is 20 years. So there's nothing which will prevent us from looking into cold cases, cases which were probably filed as complaints before law enforcement but never reached the prosecution office. So these are cases that we can possibly look into together with the current leadership of the DILG
Inaasahan naman na aabuti ng libo hanggang daan-daang kaso ang kanilang hihimayin na may kaugnayan sa EJK. Kaya panawagan nila makipagtulungan din sa kanila ang mga biktima para mapabilis ang pagbuo at paglutas ng mga kaso. You can be assured that our prosecutors will perform their functions with utmost integrity, and we can assure the public that we will do everything that we can to help all victims of criminal injustice. Samantala, kahapon naman, naglabas din ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ang Department of Justice laban sa 7 opisyal ng Office of the Vice President. This ILBO is not a restriction to their travel or their right to travel, but merely a monitoring mechanism by which we can see kung lumabas po sila sa bansa or pumasok na. Kasama sa ILBO ang Chief of Staff ng OVP at iba pang mga may matataas na posisyon sa opisina. Nilinaw naman ng DOJ, hindi ibig sabihin ng ILBO, haharangin na sila sa paliparan. Ito lang umano ay maituturing na monitoring sa kanilang mga biyahe sa bansa. Ang ILBO naman ay bunga ng paulit-ulit na pagtawag ng Kongreso na dumalo sila sa pagdinig ng Committee on Good Governance. Pero bigo silang dumalo. Luisa Erispe para sa Pambansang TV. Nakita nyo pa mga tambay, ang bagong Pilipinas. Ang galing po, no? Talagang magtatatlong taon, nakatutok lang po sa isang pamilya sa ating bansa. Pamilya Duterte lang po. Nakita nyo po, mukhang ang gagawin po sa Pangulong Duterte, dating Pangulo, ay ibabantag na rin po mga tambay. Ibabantag na rin po. Napakaraming investigasyon. Ganyan po ang ginawa po kay General Bantag. Napakarami pong inimbestigahan, di ba mga tambay? Ngayon po, EJK naman daw po ng dating Pangulong Duterte mga tambay. Ang tanong po ni Kamanong, wala po bang EJK ang mga pinatay po ng mga kriminal, mga rapist, mga drug addict? Wala po bang EJK ito? Bakit po nakatutok po tayo dito po sa dating Pangulong Duterte? Nasaan po ang mga EJK naman po na mga pinatay po na mga kasama po mga holdupper, kidnapper, NPA, di ba? Yung sinasabi nga po nating mga addictus. Wala po bang EJK yan? Wala po bang investigasyon dyan, DOJ? At yung nakarang administrasyon pa po na sinundan po ni dating Pangulong Duterte, DOJ Secretary, 85,000 po ang namatay doon. 85,876. 78. 85,878. Mula po nung umupo si Pinoy, 2010 and hanggang 2016 mga katambay. Ganun po karami ang namatay. Samantalang yung war on drugs ng dating Pangulo, karamihan po yung masasamang tao. Naging salot po ng lipunan at napakarami po itong naging biktima ng mga normal na tao. Pero wala pong investigasyon po dito sa mga nabiktima po nito. Katulad po nung panahon ni Pinoy, napakarami pong namatay. Karamihan po yung normal na tao. 85,878. 85,000 mga tambay. Samantala kay dating Pangulong Duterte, wala pang 6,000. Karamihan po may mga kaso. May kasong pagpatay, mga tambay. At illegal na droga. Pero dito po nakatutok. Ang simpatsya po yata ng DOJ Secretary natin. Ang simpatsya po ay nasa mga kriminal. Nasa mga gumagawa ng kasalanan. Lumalabag sa batas. Nandito po ang simpati ng gobyerno. Pero walang simpatsya ang DOJ Secretary sa mga biktima. Wala pong investigasyon sa mga biktima naman ito. Nagiging hindi fair justice po ang nangyayari po na sa ating bansa. Mukhang ang DOJ ngayon sa ating bansa ay nakatanggal na po ang piring. Wala na pong piring ngayon mga tambay. Mukhang natanggal ang piring at nakatutok na lang po sa pamilya Duterte. Nakita nyo po, investigasyon pa lang din sa Kamara yung mga secretaries ng Office of the Vice President. Tingnan nyo, meron ng mga parang departure holder sa paliparan. Meron na nilabas ang DOJ para sila'y matrace kung sila'y lalabas ng bansa. Parang hinatulan mo na mga may kasalanan. Samantalang yung ginagawa po nilang
tanim na kaso, gawa-gawang kaso, kuno o investigasyon sa Kamara sa kanyang mga budget na mismong COA na nagsasabi. Sumusunod sa panuntunan ng Office of the Vice President sa kanyang mga liquidation. May mga resibo. Di ba? Kaya matindi po ngayon ang pag-upo ng bagong Pilipinas. Di ba? Sabi nga ng mga Pilipino, itong pamilya na ito, pamilya daw po ng Araneta, Marcos, Romualdez, ay mga wala daw pong utang na loob. Ayon po yan sa mga kababayan natin, di umano. Ganyan po ang tingin ngayon sa bagong Pilipinas. Sa kabila po na binigyan po sila ng napakalaking pabor para hindi na matalo ng dating presidente, dating Vice President Leni Robredo. At ito'y hiniling nila sa pamilya Duterte, lalo kay Vice President Sara Duterte. At naipanalo ito. At naipalibing ang kanilang ama na napakahabang panahon. Walang nakapagpalibing na presidente. Maliban lang dito sa tinatamnan nila na kung ano-anong kaso at kung ano-anong gawa na para maging sinasabing masamang presidente ang dating Pangulong Duterte. Mga katambay. Ibang klase, no? Ganito po tumanaw ng utang na loob ang Marcos, Romualdez, Araneta nung makabalik sa kapangyarihan. Sabi po ng ating mga kababayan, di umano. Ganyan po sila tumanaw na utang na loob. Talagang pababagsakin ka, sisiraan ka, ganyan po sila, magmahal, magbigay ng pagmamahal ng utang na loob. Kaya gamit po lahat ng departamento ng gobyerno, institusyon ng gobyerno, gamit na gamit po yata ng bagong Pilipinas para po sa pagpapabagsak sa lahat ng sinasabi ni Vice President. Kung ito nabalik, dahil nabalik na raw po ang kapangyarihan na ayaw nang mawala sa kanila. May kasama pang kayamanan at droga ayon sa Vice President. Nangyayari na po. Nakikita na po ng taong bayan ngayon, kasama ang mga OFW, kitang-kita na po ang nangyayari ngayon sa mga Duterte. Magtatatlong taon na. Ayan. Ngayon naman po, sa tulong naman po ng DOJ Secretary ngayon, mga tambay, hindi po natatapos sa Senado. Institusyon ng Senado at Kamara, hindi pala dyan natatapos ang investigasyon. Sinama na nila ang kapulisan. Pati ang kapulisan po ay nag-iimbestiga na rin sa EJK ng dating Pangulong Duterte. Ngayon, may binuo na naman po ang DOJ Secretary ng bagong task force naman. Kasama po ang mga piskal, mga tambay, ang nasa kanyang mga nasasakupang mga huwes, mga tambay. Matindi, mga tambay. Ibang klase. At yan naman po, hindi naman po yan mangyayari at hindi po yan kakatigan ng mga Pilipino. Di ba? Napakagaling ng ating dating Pangulong Duterte. Alam niya ang ginawa niya. Naaayon sa batas ang ginawa niya. Ang ganyang pagtatanggol sa mga Pilipino na normal. Ipinagtanggol niya ang mga Pilipinong mabubuti. Ipinagtanggol niya sa masasama. Sa mga masama, mabibiktima ng mga masasamang tao sa ating bansa. Dahil ang nabibiktima po nito ay mga mabubuting tao. Pinoproteksyon na ng dating Pangulong Duterte. Pero sa bagong Pilipinas, ang pinoproteksyon na po ngayon ay masasamang tao po yata. Ang mga salot sa lipunan. Ang hindi gumagawa ng mabuti. Ang gumagawa ng masama ang may proteksyon po ngayon sa bagong Pilipinas, mga katambay. Ibang klase po ngayon. Di ba? Kasi may history din po kasi. Kasi ang DOJ Secretary may history din po di umano na may sangkot po sa droga. Sino po? Ang kanya raw pong junior. Ang kanyang junior ay sangkot din po sa droga, sa high-grade marijuana di umano. Nahuli po ito ng PIDEA di umano. Kumalat po ito sa social media pero hindi po ito kumalat sa mainstream media. Mga tambay. Kaya po galit na galit po yata ang administrasyon natin sa lumalaban sa droga, mga tambay. Di ba? Hindi napansin. Pati ang Pangulo, may issue ng droga ayon kay Kati Binag at kay Jonathan Morales. Malaki po ang involvement daw ng droga. Gumagamit ng droga ang Pangulo kasamang
barkada at ang first family. Mga katambay, ibang klase, no? Mas pinoprotektahan po ngayon. Ay, nako, nakakagulat po. It's unbelievable sa ating bansa. Kung sino pa ang binibigyan ng proteksyon ng mga normal at mabubuting tao namumuhay sa ating bansa. Isang presidente na inilayo at pinoprotektahan tayo ng 6 na taon sa krimen, sa korupsyon. Bawas na bawas ang korupsyon. Hindi nga po nakapagnakaw ng gusto. Di umano ang mga institusyon na napakagagaling ngayon. Najeta po sila. Malaking pagjeta po ng 6 na taon. Ngayon po, talaga ngayon unlimited po yata ang korupsyon, mga katambay. Kaya ayaw nila makabalik Gagawan at gagawan po nila ng paraan, real talk, na hindi na po makabalik sa kapangyarihan ang mga Duterte. Bakit? Hindi nila magagawa yung ginagawa nila ngayon. Real talk. Yung ginagawa nila ngayon, lalo ang institusyon na natuklasan ng ating Vice President, 2 tao lang ang humahawak. Hindi po nila magagawa yan sa mga Duterte. Lalo po yung nangyari po sa anak ng DOJ Secretary. Sa tingin nyo, kung ang Pangulo ay si Sara, mangyayari po ba yon na maabsuelto daw di umano yung anak niya, yung kanyang junior? Malabong maabsuelto yon. Baka unang-unang nasibak sa pwesto yung ama, yung DOJ Secretary, kung sa panahon ni dating Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte. Kung siya ang presidente, hindi mangyayari yun, mga tambay. Kaya dito po sa nakikita po natin, buong puwersa na po ng pamahalaan ngayon. Buong puwersa na po. Nakita niyo po, ganyan tumanaw ng utang na loob. Napakagandang pagtanaw ng utang na loob. Yung gumawa ng kabutihan ng 6 na taon, nagbigay ng progresibo sa ating bansa, 6 na taon, napakaraming nagawa. Build. Yung mga mababaho sa Metro Manila, nilinis, lalo ang Manila Bay. At ang Ilog Pasig, napakahabang panahon na basura, napakabaho ng Ilog Pasig. Ginagawa rin din pong taian ng mga squatter nating kababayan. Di ba? Pero nalinis, lalo ang Manila Bay. Pero ay ginaganti ng mga politiko na sinasabi na sila'y nagmamahal sa bayan, naglilingkod sa bayan. Ano ginagawa ngayon doon sa tao na gumawa ng kabutihan ng 6 na taon? Pilit pinasasama, pilit pinababagsak, pilit tinatanggal sa Pilipinas para makuha ng ICC. Ganyan po sila magmahal sa mga matitino. Ngayon, nabulgar po sila lahat. Magmula po yata sa lahat ng halos ahensya ng gobyerno natin ngayon. Sino na lang po kaya ang gumagawa ng kabutihan? Isa na lang. Office of the Vice President na lang po. Komento na inyong lingkod. Pero, pinababagsak pa rin. Ayan, gamit na gamit po ngayon. Kasama na sa pagpapabagsak ang DOJ, mga katambay. Ibang klase. Gamit na gamit. Ginagamit po ang pera ng taxpayer para po sa pagiging demolition job laban sa Duterte. Hindi po ginagamit ang pera ng taxpayer para umasenso, umunlad ng ating bansa. Ginagamit po ang asset ng pera ng taxpayer para lang po dito siya sinasabing pabagsakin ang mga Duterte. Hindi kaya? Di ba, mga katambay? Nakaagulat po nangyari sa ating bansa. Talagang, aasahan natin sa ating bansa? Ito po ba'y makakabangon? Yung sinasabi po, pangako ng Pangulo. Pagkatapos, wala ng pandemya, babangon tayong muli. Pagagandahin natin. Better more ang Pilipinas. Magiging world class daw ang Pilipinas. Wala ng taong Pilipino ang magugutom. Wala ng Pilipinong magugutom sa bagong Pilipinas. Yung pala, ang lalabas po, ang kalalabasan ng ating bansa, di umano, magiging world class sa dami ng droga at korupsyon. Mga tambay. Doon po magiging world class ang ating bansa. At magiging world class ang ating bansa po yata dahil sa sobrang dami ng ayuda. Sa dami ng ayuda. World class, mga katambay. Ibang klase. Kaya dito po sa nakikita po natin, komento natin mga katambay. Tingin ni Kamanong, mukhang ihilera na po. Nakahilera na sa DOJ
ang gagawin nilang plano dito sa dating Pangulong Duterte. Gagawin po yatang kung ano-anong mga investigasyon kamukha ginawa kay General Bantag, mga tambay. Isang damukal na investigasyon, bandang huli, sasabihin, napakaraming kasalanan ng dating Pangulong Duterte. Ganun kaya? Ni ayaw man lang nilang dalhin sa kaso, sa korte, ha? DOJ Secretary. Ayan, sana makakita kayo ng talagang sinasabi yung napakatibay na ebidensya para po dito sa dating Pangulong Duterte. Kasi, mismong dating Senadora De Lima, diba? Panahon pa ni Pinoy, hindi siya makakuha ng matibay na ebidensya. Napakataas din po ng kanyang kapangyarihan. Katulad din po ninyo, Secretary Boying Rimulya, isa rin po DOJ Secretary ang dating Senador De Lima. Pero hindi rin po nakakuha ng matibay na ebidensya. Tapos ngayon, ganyan na naman po ang gagawin nyo. No? Para lang po siraan sa taong bayan. Dahil bakit? Malapit na halalan. Kaya gusto nyo siraan ng mga Duterte dahil baka manalo lahat ang itataas ng mga Duterte. Ganun po ba? Malapit na halalan eh. Mabahong-mabaho sa Pilipino ang mga kandidato ng bagong Pilipinas. Sa totoo lang, real talk. Lahat po ng kaalyado na itataas ang kamay ng Pangulo ng Marcos Jr. natin, mabahong-mabaho sa mga Pilipino. Lalo sa OFW. Dahil sa mga natuklasan po ng gobyerno ng bagong Pilipinas. Isang damukal na korupsyon na nasasayang di umano ang pera. Hindi maipaliwanag. Pera sa PhilHealth. Pera yung ginamit natin pera sa Maharlika Fund Investment. Nasaan na yan? Pera na isang damukal na bilyon-bilyong hindi maipaliwanag ngayon. Di ba? Flood control project. 1 bilyon mahigit ang ginagastos sa araw-araw. Di ba? Yung natuklasan sa institusyon ng Senado at Kamara. Napakalalaking numero. Paano babango ang administrasyon ng Pangulong Marcos? Paano babango sa mga botante yan? Maging matalino lang tayo, hindi mananalo lahat yan. Hindi mananalo lahat yan, real talk. Kung magiging matalino ang Pilipino. Kung magpapaulan sila ng sobra-sobrang pera, pwede nyo naman kunin yan. Dahil karamihan po dyan ay nakaw din galing sa kaban ng yaman di umano. Pwedeng kunin yan. Kaya lang wag nyo iboto. Pakiusap. Kung ayaw nyo pang lumaganap ang korupsyon at droga sa ating bansa, komento na inyong lingkod. Nakikita po natin ngayon ang sistema kung paano po magpatakbo ang gobyerno po natin ngayon. Mas pinoprotektahan pa po ang mga gumagawa, ang mga nasa kabilang panig, mga tambay. Diba? Pinoprotektahan ng batas natin ngayon. Yung mga may kaso, yung mga nasa pinagbabawal na gamot. Sila ngayon ang binibigyan po ng hustisya. Pero yung mga pinatay po nito, yung mga biktima po nito, imposibleng walang biktima ito. Nung panahon po ng dating Pangulong Aquino, isang damukal po ang pinapatay at nabibigyan po ng masasama. Masasama ang nangyayari sa mga normal na tao. Di ba? Nandiyan ang mga inaakyat, ninanakawan, pinapatay pa, ginagahasa. Di ba? Hino-hold up dahil mga bangag. Sasaksakin ka pa. Kikitilin pa ang buhay mo. Pero walang rito. Walang EJK. Ang EJK lang nasa mga masasamang tao. Pagdating sa mabubuting tao, walang EJK, mga tambay, sa ating batas. Hindi po kinakatigan ng batas ang mga normal na tao pag pinapatay ng masasamang tao. Ang may EJK lang po ay ang mga gumagawa ng masama. May EJK. Kailangan pong litisin yan dahil hindi maganda pagkamatay ng mga yan. Imbestigahan yan. Walang hustisya yan. Pero ang tanong ni Kamanong, nasaan naman ang hustisya ng mga namatay na sana'y may kinabukasan pa? Karamihan ay mga nagkabataan pa. Di mo ba? Walang hustisya. Maririnig mo sa isang DOJ secretary na
Tinututukan mo ang EJK. Hinahanapan mo ng hustisya ang mga namatay sa war on drugs. Pero yung mga biktima nitong mga ito na sangkot sa droga, hindi mo hinahanapan ng hustisya yung mga magulang. Yung mga asawa. May mga biktima po dyan magulang, anak, lolo, lola. Walang hustisyang hinahanap. Walang investigasyon. Nasaan ang human rights? Pati human rights. Kasama na rin nila. Ang human rights ay nasa mga kriminal. Walang human rights sa mga mabubuting tao. Hindi nyo ba napapansin mga kababayan? Pati human rights. Nakapanig po sa masasama, hindi sa mabubuti. Nakakagulat lang po. Nakakatakot po. Nakakatakot na ang ating bansa. Pagka ganito, mismo, ang DOJ Secretary, iba na po yata ang kinakampihan, mga katambay. Bakit kaya? Dahil panatiko rin kaya ng droga? Di umano ang kanyang pamilya? Ganun po ba? Kaya kailangan kakampi tayo sa droga? Di kaya? Nagtatanong lang po. Di naman po masama magtanong. Di po ba? Kaya ito po mga tambay, ngayon, talagang nakita na po natin ng dalawang mata natin ang nangyayari sa ating bansa. Isang pamilya lang po ang problema ng bagong Pilipinas. 6 na taon po ito hanggang hindi bumabagsak itong problema ng bagong Pilipinas ay hindi po nila yata ito lulubayan. Ngayon po, gamit na po ang kapulisan, NBI at ang DOJ, ang department ng DOJ. Gamit na gamit po para dito po sa demolition job po yata ng mga Duterte. Puwersa na po ng gobyerno ngayon. Hindi akala natin institusyon lang ng Senado at Kamara ang tututok. Hindi po pala. Buong puwersa na ng gobyerno. Kasama na ang kapulisan, DOJ, NBI at marami pang iba. Hala, magiging bantag na yata ang ating dating Pangulo Rodrigo Duterte. Nakakalungkot po. Pero sa kabila nahandyan naman po tayo. Tayong mga Pilipino. Gising na gising tayo sa katotohanan. Ang magagawa natin, dahil ang ating mga sandatahan lakas, ang ating mga kapulisan, ay natutulog. Mahimbing na mahimbing pa po ang mga pagkakatulog mga tambay. Mga naghihilik pa sila. Wala pa silang nakikita. Wala pa silang naaamoy. At naririnig yata, mahimbing ang pagkakatulog po ng ating mga kalakasan o sinasabing sandatahang lakas. Tulog na tulog, mga katambay. Kaya ganito po ang nangyayari sa ating bansa. Unlimited lahat. Nagagawa po nila ang gusto nila sa ating bansa. Walang pumipigil. Walang nakikialam. Tayo lang ang nagsasalita. Sila, nananahimik at tulog, mga katambay. Yan po ang mahirap na nangyayari sa ating bansa ngayon. Tayo lang ang nagsasalita. Pero yung mga may kapangyarihan na kayang iayusin ang ating bansa at kayang itama ang ating bansa at muling maitama, nananatiling tulog, naghihilik, mga katambay. Kaya, ang mangyayari sa ating bansa, tuloy-tuloy ang magagawa po na sinasabing di umanong masasama sa ating bansa. Muli po si Katambay Manong, nalulungkot man tayo sa nangyayari po sa pamilya Duterte, lalo po sa politika, demolition job, talagang ganun po Nagkamali po at nabudol po, binudol at nabudol po ang Vice President. Talagang ganun po talaga Yung gumawa ka na ng kabutihan sa kapwa mo, ang igaganti pa sa'yo, perwisyo, yan po talaga Nakatulong ka na, pero ikaw pa naging masama. Ikaw na nakatulong, masama ka pa. Di ba? Ganun, nangyayari talaga, real talk yun, realidad. Nakagawa ka na ng kabutihan, bandang huli, ikaw pa ang masama. Ganun po talaga. Ganun din sa politika, mga tambay, dahil nga sa kapangyarihan, yung pagiging greedy. Hindi mawawala sa politika yan Lalo yung ambisyon mo, ayaw mo na mawala sa'yo. Lahat po, pag nakabalik sa power, pwesto, lahat na gagamitin mo para hindi na ito mawala sa'yo. Tama yun Naniniwala ako rin sa sinabi ni Vice President Sara Duterte. Totoo po yun. Na pagka talaga greedy ka, sakim ka sa pera, sakim ka sa kapangyarihan, lahat gagawin mo, kahit mali pa ito. Totoo po yun.
Muli po, maraming salamat po sa mga gusto po ng ating maliit na tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga nagla-like, share, and subscribe at nagko-comment. Maraming salamat po mga tambay. Tiis-tiis lang po tayo. Bilog po ang gulong. Darating din po ang gulong na yung nasa ilalim, mapupunta rin po sa ibabaw yun. At yung nasa ilalim, yun naman po ang magkakaproblema. Muli po, paalam, ingatan nawa. Bye-bye.